Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Althea Marie M. Johnson at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang globalisasyong sosyo-kultural na isang mahalagang aspeto ng globalisasyon na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang globalisasyong sosyo-kultural? Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa pagkalat at palitan ng mga kultura, tradisyon, ideya at pagpapahalaga sa buong mundo. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ay ang kultura, na siyang puso ng ating pagkakakilanlan bilang tao. Ngunit paano nga ba nakakatulong ang kultura sa globalisasyong sosyo-kultural? Una, ang kultura ang nagsisilbing tulay para sa mas pagkakaunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, dahil sa globalisasyon, maraming Pilipino ang nahilig sa K-pop, anime mula sa Japan o Western fashion. Sa kabilang banda, nakikilala rin ng ibang bansa ang ating kulturang Pinoy, gaya ng mga pagkain halo-halo, mga sasakyang jeepney, at isa sa mga sayaw nating ating mga sayaw is ang tinikling. Pangalawa, ang pagpapalitan ng kultura ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad sa edukasyon, sa turismo, sa negosyo, at sa sining. Halimbawa, maraming mga dayuhan ang pumupunta sa Pilipinas para matuto ng ating wika o sumubok ng lokal na pagkain. Pero hindi lahat ay puro positibo. May mga epekto rin ito, ang positibo at negatibong epekto. So, una ay ang positibong epekto. Nagiging mas bukas ang isipan ng mga tao sa iba't ibang pananaw at paraan ng pamumuhay, na dadagdagan ang ating kaalaman sa kultura ng ibang lahi, na iaangat ang industriya ng sining at mga entertainment sa pandaigdigan. So, sa ibang bansa, sa mundo. So, dito sa positibong epekto is, yung mga kultura is naiano din natin sa ibang bansa, kung saan ay nakikilala ng ibang bansa ang kulturang Pilipino at nakikilala rin natin gaya ng sinabi ko kanina. At nakakaano din tayo ng mga turismo sa ating bansa, at dito ay nakakabukas ng isipan ng mga tao ang mga pananaw natin o mga pamumuhay natin dito sa Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa negatibong epekto. Maaaring mawala o mapalitan ang sariling kultura natin, lalo na sa kabataan na ngayon na mas naaapektuhan ng mga banyagang impluwensya dahil sa mga teknolohiya or sa mga internet na nakikita, mas nag-absorb nila yung kultura ng ibang bansa kaysa sa kultura nating mga Pilipino. At ang pagkakahiwalay ng mga pagkakakilanlan dahil sa mga uso na yung mga pagsunod ng dayuhang uso na minsan ay hindi akma sa lokal na natin. So, halimbawa, maraming kabataan ngayon ay hindi na marunong magsalita ng sariling wika. Ngayon naman ay paano nga nagkaugnay naman ito sa globalisasyong teknolohikal? So, simple lang, ang teknolohiya, lalo na ang internet at mga social media, ang nagsilbing instrument or kasangkapan para mas mabilis na maikalat ang kultura. Sa isang pindot lang, maaari nang makapanood ng mga pelikula mula sa ibang bansa at makipagkaibigan sa iba't ibang lahi o matutunan ng kultura sa iba pang pamamagitan ng mga social media platforms, sa mga apps na YouTube, TikTok, Instagram. And so dito, ang kultura ay may malaki talagang papel sa globalisasyong sosyo-kultural. Yun lamang po at maraming salamat.